Assalamualaikum mga kapatid, mga kababayan. Narito na naman tayo ngayon sa ating Preaching in the Wilderness series. Maybe ito'y saglit lamang kapag late na tayo. Okay. At binabati natin yung lahat ng mga kapwa natin, Katoliko at hindi man Katoliko, na from time to time ay dumadaan at sumisilip dito sa atin, sa ating live. Tinawag natin itong Preaching in the Wilderness series sapagkat daw alam natin napakalawak nitong TikTok. Yet alam natin na maraming mga content creator or maraming mga nag-live katulad nito. Pero ang ating ginagawa ay bagamat ganun, ay patuloy natin itong ginagawa. Bagamat marami manood or kaunti, tinutuloy natin sapagkat yun yung sinasabi sa banal na kasulatan sa 2 Timothy chapter 4 verse 2 to 4, to preach the word of God whether convenient or inconvenient, in season or out of season. That is why we are doing these things. So the gospel of the day, samahan nawa tayo ng Panginoon sa ating gawain, sa ating ginagawa. Nawa maparangalan ng kanyang pangalan. At inaangkin natin yung kanyang pangako doon, pangako sa banal na kasulatan sa 2 Corinthians chapter 10 verse 4-5, that the weapon of our warfare are not of flesh but are enormously powerful, capable of destroying fortresses. We destroy arguments and every pretension placing itself against the knowledge of God, and take every thought captive in obedience to Christ. Yan. Okay mga kapatid. The gospel of today is taken from the gospel according to St. Matthew chapter 13 verses 31 to 35. Glory to you, Lord. He proposed another parable to them. The kingdom of heaven is like a mustard seed that a person took and sowed in a field. It is the smallest of all the seeds, yet when full grown, it is the largest of plants. It becomes a large bush, and the birds of the sky come and dwell in its branches. He spoke to them another parable. The kingdom of heaven is like yeast that a woman took and mixed with 3 measures of wet flour until the whole batch was leavened. All these things Jesus spoke to the crowds in parables. He spoke to them only in parables to fulfill what had been said through the prophet. I will open my mouth in parables. I will announce what has lain hidden from the foundation of the world. The gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Okay, so yan mga kapatid, ang ebanghelyo ngayon. Okay. So, ang ebanghelyo ay patungkol sa talinghaga, patungkol sa mustard seed. At makikita natin noong kung katulad natin na medyo maputi, medyo may puti na mga buhok, ay nakaranas tayo noong ating elementary days or even high school na nagtatanim sa ating school, mga kapatid. At alam naman natin na ang mustard or mustasa, yung binhi ng mustasa ay napakaliit. At ito yung ginamit ng Panginoon dito na parabola or talinghaga para ipaliwanag ang patungkol sa paghahari ng Diyos. So, ang mustard seed, sinasabi niya rito na ang paghahari ng Diyos ay katulad ng isang binhi ng mustasa. Ito'y napakaliit sa lahat ng mga binhi, yet kapag lumaki, ito'y nagiging malaking puno at naging tirahan ng mga ibon sa kalangitan ng kanyang mga sanga. So, kung titignan natin mga kapatid, itong ebanghelyo na ito ay pwede natin ito maihambing sa ating pananampalataya, sapagkat ang
noong may pagtagpo na ang Panginoong Kristo ay tinanong siya o sinabihan siya ng kanyang mga alagad, dagdagan niyo ang aming pananampalataya. Ang sagot sa kanila ng Panginoon ay ganito, na kung meron lamang kayong pananampalataya na katulad kasing laki ng butil ng mustasa. Yan, binanggit din ng Panginoon doon, kasing laki lamang ng butil ng mustasa, you can say to this mountain na lumipat sa dagat, sabi niya. So, ibig sabihin na magagamit din natin itong sinasabi ng Panginoon dito sa butil ng mustasa, yung kahit konti lang yung ating maliit lang yung pananampalataya natin. Pero of course, makikita din natin na ang mustasa hindi nananatili na maliit, mga kapatid. Di ba? Makita natin na ang mustasa kapag naitanim, hindi nananatili na maliit. Ibig sabihin, the same with our faith na hindi dapat mananatili na bonsai. Ibig sabihin, sinasabi ng Panginoon ng ating pananampalataya ay dapat lumalago, lumalaki. Hindi siya mananatiling bonsai. Hindi lang natin alam kung dito sa atin, kasi hindi ko lang alam kung meron nang nag-test or sumubok na magtanim ng mustasa, then pinabayaan ito na lumago lamang ng lumago. Kasi sa atin, ang mustasa, ginagawa nating gulay. Lalo na kapag sinigang sa miso, yung isda, bangus or tilapia. Di ba? Ginagamit natin sa sinigang sa miso. So, hindi ko lang alam kung meron ng farmer dito sa atin na nag-try, isubukan itong magtanim ng mustasa, then pabayaan lang sa kanyang field until sa time na lumaki. Dito, sinasabi ng Panginoon na ang mustasa ay tumubo sa garden at lumaki na naging punong kahoy. So, the same with our faith, mga kapatid, na ang ating pananampalataya sa Panginoon ay hindi naman kaagad malaki. Di ba? Mag-uumpisa naman talaga yan sa maliit until such time na kapag nagkakaroon ka ng continuous encounter, nagkakaroon ka ng experience sa Panginoon, ay unti-unti na lumalago yung ating pananampalataya, mga kapatid. Di ba? Unti-unti lumalago yung ating pananampalataya. So, yun yung sa side nung patungkol sa ating pananampalataya, sa ating personal na pananampalataya. Na ating pananampalataya dapat hindi manatiling maliit. Ibig sabihin lumalaki, lumalago. Gadulad ng mustasa. Kasi ang sinasabi dito na mustasa na bagamat napakaliit, nung itinanim, ito'y lumaki ng lumaki at naging punong kahoy. The same with sa ating relationship sa Panginoon ay habang tumatagal, dapat ito'y lumalago ng lumalago. The same with our faith na lumalaki din ng lumalaki kasi nai-establish, nagkakaroon tayo ng mga experience or karanasan sa Panginoon. Di ba? At itong part na ito ay ma-relate din natin, mga kapatid, sa ating pananampalataya sa kabuuan. The church. Di ba? Dito sa John chapter 11, ito'y mahalin tulad natin na ito'y patungkol sa pagtatanim. Sabi dito, okay, sakin natin mga kapila. Happy natin. Ngayon ko lang ito naalala. Alam niyo mga kapatid, every time na mag-broadcast naman kasi tayo, wala naman tayong, most of the time wala tayong outline. So, spontaneous lang natin ginagawa. 12:25. John 12:24, sabi dito, Amen, amen, I say to you, unless a grain of wheat falls to the ground and dies, sabi niya, it remains just a grain of wheat. But if it dies, it produces much fruit. Ayan. So, paano natin ito ma-relate sa ating, pananampalataya sa Ebanghelyo ngayon? Kasi di ba ang mustasa, ang binhi ng mustasa, ay ang process niya naman talaga is itatanim and then
kung titingnan mo, hindi natin alam kung ilang araw bago tutubo, it seems na matay, di ba? It seems na matay. Pero pag tumubo na siya, yun na. Although itong verse na ito is the Lord Jesus Christ referring to Himself sapagkat noong namatay siya at muling nabuhay, lalong lumaganap ang pananampalataya, lalong lumaganap ang Kristyanismo, lalong lumaganap ang pagkilala sa Panginoong Jesucristo. And then dito sa Ebanghelyo natin, ay ma-relate natin dito sa Matthew chapter 13, 31 to 35, na katulad din ng ating pananampalataya sa kabuuan or the church as a whole, na nag-umpisa sa binhi, sa maliit na binhi, nag-umpisa sa Panginoong Jesucristo. Diba? Then He called out, after His resurrection, John 12:24, after His resurrection, and then especially after His ascension, makikita natin doon sa Acts chapter 2, na noong sa Acts chapter 1 hanggang Acts chapter 2, na nung dumating ang Espiritu Santo noong araw kasabay nung panahon ng Pentecostes, sa mga alagad, nagkaroon ng boldness ang mga alagad at lumabas sila. At di ba, nag-preach si San Pedro na sa isang araw ay ilang libo kaagad, 3,000 kaagad na na-convert. Ayan, ma-check nyo yan doon sa Acts chapter 2. So di ba, then from that on forward, ay lumaganap na ng lumaganap ang pananampalataya. Ganon din dito sa Ebanghelyo ngayon na ang mustard seed lumaki ng lumaki. Lumago ng lumago, namunga, at lumaganap. At lumaki ng lumaki. So di ba ganon din naman ang simbahan? Ganon din ang simbahan. The church, the Catholic Church. It starts with our Lord Jesus Christ, and then the 12 apostles, then the 72, then those 3,000 converts during the Pentecostes. And then yung mga converts na yun ay nakapagikayat din kasi ang testimony nila, di ba? Yung patutuo nila sa kanilang kapwa ay sinampalatayanan din nung mga nakarinig sa kanila. Di ba? Parang katulad nung yung Samaritan woman. Kung babasahin natin sa John chapter 4, ano sabi ng Samaritan woman nung na-experience na ang Panginoon Jesucristo as they have their conversation? Di ba, unti-unti niya nang nakikilala na ang Panginoong Jesucristo, ang Mesiyas, ang kanyang kausap. Then, pumunta siya sa kanilang lugar, ikinwento niya, and then yung mga kababayan niya, pinuntahan ng Panginoong Jesucristo. Anong sabi ng mga tao? We're no longer believing because what you have said. We believe because what we have seen. So you see, yung testimony ng isang babae, yung patutuon niya, nakapagikayat, na sumampalataya din na sila sa Panginoong Jesucristo. Ganon lumaganap ang pananampalataya. That is how the church grow. That is how the church become Catholic. Lumaganap, universal. Di ba? Nag-umpisa lamang sa isang maliit na binhi, then lumaki ng lumaki. At yan yung sinasabi na it became universal, Ecclesia Catholis. Yung sa Acts chapter 9, verse 31, sa Greek, mga kapatid. And then, makikita natin na, di ba, kaya nga noong sa Acts chapter 11, verse 26, kung nadaanan nyo na yan, kung memorize nyo na yan, dapat memorize natin yan, memorize na yan eh. Sa Antioquia, mga kapatid, doon unang tinawag na mga Kristiyano ang mga mananampalataya. Actually, nung una ay tinatawag silang the way. Sa Acts chapter 9, makikita natin doon sa Acts chapter 9. Basahin nyo. And then, later on, sa Acts 11, verse 26, sa Antioquia, doon unang tinawag ang mga mananampalataya na Kristiyano. Okay? Sinulat ang Book of Acts around mga within the bracket of 1st century.
mga 60 to 80 AD, something like that. So, from 60 to 80 AD, isinulat yung Book of Acts. Doon sa Antioquia, doon simulang tinawag ang mga mananampalataya na mga Kristiyano. Okay, basahin natin ha. Buksan nyo sa Bible yung Acts 11:26. Okay? Okay. So that is how the faith grow. That is how the church grow. Yan. So Acts 11:26. And when he had found him, brought him to Antioch. Okay. So, si Barnabas itong inutusan. Okay? Si Barnabas, hinanap niya si San Pablo si San Pablo. Then nung makita niya, dinala niya sa Antioquia. And when he had found him, he brought him to Antioch. For a whole year, they met there, the church, and taught a large number of people. And it was in Antioch that the disciples were first called Christians. Itong Acts na ito, sinulat around mga 60 to 80 AD, mga kapatid. Itong unang tinawag na Kristiyano, ang mga mananampalataya doon sa Antioquia. I love Father Jason. Yes, Father Jason Santos, paring Katoliko. Ayan, okay. Alam nyo rin ba, it is around 107 to 110 AD ay doon din sa Antioquia tinawag ang simbahan na Katoliko. Yan. Take note ha. Take note yung very close na year, na gap of year. Around mga 60 to 80 AD, then around 107 to 110 AD, doon unang tinawag din sa Antioquia na ang simbahan ay tinawag na Catholic. Sa sulat ni San Ignatius of Antioch, hindi Ignatius of Loyola, iba yung si Ignatius of Loyola. Si Ignatius of Loyola is the one who founded the Jesuit congregation. Okay? Si Saint Ignatius of Antioch, according to the story, according to the history ng simbahan, Saint Ignatius of Antioch was a student, a disciple of Saint John the Beloved. At siya yung ikatlo na bishop or ikalawa or ikatlong bishop ng Antioch, mga kapatid. Tama ba ako, Kuya Rome? Pag tatlong bishop, si Saint Ignatius dun sa Antioch. Then, in his letter to the Smyrnians, mga kapatid, Saint Ignatius of Antioch, sa kanyang sulat sa mga Smyrnians, yes bro, sabi ni Kuya Rome, ikalawa raw. Kasi si Saint Peter, naging bishop din doon sa Antioch. So, sa letter ni Saint Ignatius of Antioch, mga kapatid, doon sa kanyang sulat around 107 to 110 AD, doon niya isinulat na sabi niya, where the bishop is, there also the church, where the Jesus is, there also the church, and where the bishop pala, where the Jesus is, where the bishop also is, and where the bishop is, there also the Catholic Church. So try to imagine how many years lang yung gap. At andun, tinawag ding unang ang simbahan as a Catholic. Kasi lumaganap na. Ito yung binhi ng mustasa. From a very small, a tiny seed, then it grows and grows and grows, and it became a big, big tree. Kaya nga, sinasabi ko ewan ko lang, Kuya Romy, kung nakatry ka na nagtanim ng mustasa at pinabayaan lang ito ng pinabayaan, hindi ginulay. And then, kung until now, nag-i-exist, baka sa Israel meron. Sa atin, wala, ginagawa natin gulay eh.
Di ba? So, from a little seed of mustard seed, nakakapaggawa ng kwento ang Panginoong Hesukristo. Okay. Sabi ni mabuting gawa na member ng MCGI. So gusto mo pag-usapan natin, patunayan ko na ang Catholic Church ang simbahang itinatag ng Panginoong Hesukristo sa kasalukuyan, at patunayan mo rin na ang MCGI ang siyang simbahang itinatag ni Kristo. Pwede mo ba mano? Okay, sige. Patunayan mo ha. Dapat meron kang, hindi lang dapat claim sa Biblia, kundi meron kang i-quote ng historical facts. Hindi pwede yung ganun lang, okay? Okay. Sige. Pero ang pag-usapan natin, patunayan ko, the Catholic Church is the church founded by the Lord Jesus Christ. Ikaw patutunayan mo na ang MCGI ay ang iglesyang na nasa Biblia, na siyang iglesyang tinatag ng Panginoon. Okay, sige. So, si mabuting gawa, nabutan niya tayo kasi kala ko nga kanina hindi ako mag-broadcast. So, ihap natin si mabuting gawa, Brother Romy. Diba sabi ko last time, mabuting gawa, kung pwede, ipakita mo yung mukha mo at sabihin mo kung ano yung pangalan mo. Para at least, mapangangatawanan mo kung ano yung mga pinagsasabi mo, hindi mo pwedeng ipagkaila. Kasi hindi naman kayo katulad ng ink, di ba? Open cam ka, open cam. Tapos sabihin mo yung pangalan mo, tapos sabihin mong member ka ng iglesia ang kinaka-aniban mo yan. Mga 7 siguro, mag-attend muna ako, mga 7, sige. Okay, ano muna, i-open cam ka. Open cam ka. Mabuting gawa, tapos ipakilala mo. Mga 7, attend ko muna itong nag-aaral mga 7, balikan kita. Mga 7. Okay, God bless. Wala na ako sa 7, baka may pasok kasi. Next time na lang ulit. Pero sana sa sunod. Atid ko yung mag-aaral may pasok sila 7. Okay, sige. Ano na lang, ito na sa sunod. Ang para at least magiging maayos yung usapan natin. Hindi formal na style. Itatag mo ng mga 1 minute or 2. Then, tatanungin kita, may mga follow-up na tanong. Ipo-prove mo na yung MCGI ay yung church na itinatag ng Panginoon Kristo. At ipo-prove ko rin sa iyo na ang Catholic Church ang itinatag na iglesia ng Panginoon na nag-exist ngayon. Pero sana, ipakita mo yung mukha mo sa camera at sabihin mo yung totoo mong pangalan para kasi kapag walang totoong mukha, walang totoong pangalan, parang walang saysay. Pwede natin, hindi natin mapapangatawanan yung ating sinasabi. Pwede natin madi-deny yung mga pinag-usapan natin. So sana kung sa sunod ay ganun ang gagawin mo sa pagsabi mo. Okay? Sige, God bless sa paghatid sa mga bata. Okay. So, ayan. So, paano na ito mabalik sa malaking screen? Okay. Okay. So yun mga kapatid, na from that day forward, sa Antioch, then makikita natin sa Antioch na doon unang tinawag na mga Kristiyano, mga lagad, Acts 11:26. Then, pagdating sa around 167 to 110 AD,
ay doon din sa Antioquia, unang tinawag na ang simbahan ay Katoliko, in a writings, di ba? Yung pinaka-earliest document writings na nabanggit ang simbahang as a Catholic Church. Kasi lumaganap na siya. Kasi yun nga, doon pa lang sa after the Pentecostes, 10 days after the Lord Jesus Christ ascended into heaven, dumating ang Espiritu Santo. At nung dumating ang Espiritu Santo, ay nagkaroon ng boldness sa St. Peter at ang mga lagad lumabas sila sa kanilang pinagtataguan. Then he preached the Word of God. He preached about the Lord Jesus Christ as the Messiah. At yung sumampalataya, that day is 3,000. Try to imagine. So, then yung 3,000 yun, mga kapatid, yun din nga, nagpalaganap din ng kanilang nakaranasan patungkol sa Panginoon. Kaya nga, kung titingnan natin, sa buong mundo, ganun ang nangyari. Parang katulad nung kanina, inihambing natin na yung ang Samaritana doon sa John chapter 4 nung kinausap niya ng Panginoon until such time na ang pinag-usapan nila about the Messiah, then sinabi ng Panginoon, I am He that is talking to you doon sa John chapter 4. Then nagbalita yung babae nga yung Samaritana, ang babaeng Samaritana doon sa kanyang mga kababayan. Then yung mga kababayan niya pumunta at nakita nila ang Panginoon Kristo. At ang sabi nila sa babae, we are no longer believing because not because of what you have said, but because of what we see, of what we saw. Yan. Sa ating pagpapatotoo, mga kapatid, sa ating kapwa, kapag ma-experience nila ang Panginoon, isi-share din nila ito sa iba, mga kapatid. Di ba? Katulad sa akin, like for example, for me, Kuya Romy, like for example, ang unang experience ko sa Panginoon is yung experience, although na marami namang instansya sa buhay natin na experience natin ng Panginoon, na hindi lang tayo aware. Di ba? Merong ganun. Na-experience natin si Lord, pero hindi lang tayo aware na kumilos na pala si Lord sa buhay natin. Pero yung experience ko sa Panginoon na hindi ko makalimutan is yung nung umattend ako sa PREX. Ginamit ng Panginoon ang Paris Renewal Experience Seminar. Seminar lang ito, mga kapatid. It is not an organization. Before I attended the PREX, na-convert ako, actually member ako ng Pulahan during that time. Member ako ng Pulahan sa Mindanao. Alam niyo naman sa Mindanao, kasi during those times ay magulo. Kaya yung mga tao naghahanap ng protection. So noong member ako ng Pulahan, then at the same time, mga kapatid, ay na-convert ako sa Baptist 1986. Na-bautismuhan ako doon, sabay. Yung Baptist, hindi nila, bagamat na-bautismuhan ako sa Baptist, nag-attend ako ng Baptist Church, lalo sa Santo Niño, doon sa Santo Niño, South Cotabato. Umattend ako doon. Pero hindi nila alam na ang dami kong karga-karga pa rin ng mga anting-anting sa katawan. So, may isang beses na nag-invite sa akin doon sa PREX. Yung nag-invite sa akin, actually hindi ko siya kilala. We just talk in radio communication, yung handheld radio. Kasi yun yung uso noon sa Mindanao. Yung YL, yung mga taga Mindanao dyan. Alam nila yan, YL, YM, YL, gano'n. So, ang frequency na namin is 14 to 50 MHz doon sa radio. 14 MHz sa 14 MHz to 50 kHz. May kilohertz. Megahertz lang pala, megahertz. So yun yung nag-invite sa akin. Hindi ko naman talaga kilala.
Hindi ko rin siya nakita, pero she invited me to join the Paris Renewal Experience Seminar or PREX. It is not an organization sa mga nakakaano. This is just a formation, this is just seminar. It seems parang naging organization sapagkat yung mga tao na ka-experience sa Panginoon, nagsasama-sama sila kapag every time may mga seminar, may mga paklase. Masaya yung samahan, napakasulit, mga kapatid. So, when I was invited in that PREX, nung isang tao na naka-experience din ng PREX, in-invite niya ako doon. And then, doon, masasabi ko na na-experience ko rin si Lord. Though sinasabi ko nga sa inyo, we are experiencing God in our lives many times already. Pero hindi lang natin napapansin. Pero nung umattend ako ng seminar na yun sa PREX is, nung umattend ako noon sa PREX, mga kapatid, is ang nag-invite sa akin, hindi ko nga kilala. And most possibly, yung nag-invite sa akin, experience na rin si Lord. So, nung umattend ako ng PREX, masasabi ko na experience ko si Lord. Bakit? I was able to surrender yung lahat ng anting-anting ko. Sobrang dami, anting-anting ko, mga kapatid, Kuya Romy. Parang nakita mo yung banduler ng Armalite, yung mga garapa na baby oil. Yung garapa na baby oil, may mga anting-anting kami na may langis. Then, ang ginagamit naming langis, actually, coconut oil at saka Victoria oil. Yung Victoria oil. Yung coconut oil, ang laman ng garapa namin or baby oil na yun na bote, mga may ugat, yung ugat na itim na kapag lagyan mo ng langis, tumutubo. Nakakapagtaka nga tumutubo, lumalago. Pwede namin, pag dumami na yun, pwede namin i-share. Try to imagine, langis pero dumadami, tumutubo. Yung ugat, itim. Then, yung iba namin mga garapa na mga anting-anting is, ang laman nun is, mga Latin-Latin na nakaroll. Mga pakubol, panipas, tagulilong, yan, haring bakal, yan. Haring bakal. Pag sinabing haring bakal, yan yung pakubol. And then meron din kaming yung pakubol na kahoy, yung San Miguel. Pag sinabing San Miguel, ang dahon niyan, Kuya Romy, kapag i-try mo punitin, makunat yan. Hindi mo basta-basta mapulit. Kaya tinawag ng pakubol, San Miguel daw yan tawag. Then, nakababad din yan sa langis. So, ganun karami, halos puno yan. Tapos, meron pa akong yung hose. Yung hose ba? Yung ginagamit ng mga, yung hose. Yung maliliit na hose, parang ganito kalalaki. Yung hose na yan, ginagamitan, nilalagyan din namin ng mga Latin yan sa kalangis. Tapos, sasara namin yung dulo. Tapos, gagawin namin ng parang sinturon sa katawan. Tapos, meron din kami yung pula. Yung parang pula na square, tapos itahi sa isang pulang. Tapos nakabalibot din doon sa katawan. Tapos yung kwintas namin, parang mga ganito kalaki, ganito kakapal, ganyan. Ganyan kalaki, ganyan kakapal. Stop! Hey, stop. Ganun kalaki yung kwintas ko yun. Stop. So, nung naka-encounter ako kay Lord sa PREX, sinurrender ko. Stay, halika rito. Luchi, come. Okay. My goodness. So, yun mga kapatid, sinurrender ko yun. Kasi na-encounter ko sa Lord. Then after that, mga kapatid,
Oo, sa Quiapo. Eh, pero wala na ngayon, nilinis na ni Mayor Isko eh. Oh. So, yun mga kapatid, when I experienced the Lord, sinurrender ko yun. Kasi natakot ako. Dahil nandun sa mga testimony ng mga elder, na kapag hindi na ninyo i-surrender, baka may tendency na mapossess kayo or ano kayo ng kalaban. Mapossess kasi natural, nagkakaroon ng contradiction eh. Once na hindi mo i-surrender yung mga anting-anting mo, iba ang spirit na taglay-taglay nun. So once na hindi mo surrender, maglalaban-laban yung espiritu ng Diyos at espiritu ng Diablo. So ang tendency mga paposes ka. So, after that, nung prex, ano nangyari sa akin? Of course, hindi ka naman kaagad banal na kaagad. Marami pa rin marami pa rin pagbagsak sa pananampalataya. Marami pa rin pagkakataon na nagkakasala ka. Or may tendency na parang hindi ka na makabangon. After that, ano nangyari sa akin ngayon? Ako na ngayon nagpo-propagate ng patungkol sa prex. Apart na ako ng evangelization sa parokya namin. Dito sa parokya namin, naging speaker na ako ng Biblical Apostolate. Naging speaker na ako ng prex din. Kami mismo, 4 kami. Si parokya namin na nag-propagate ng prex, si Kuya Ninong Q de los Reyes, si Ate Baby Lorania, si Kuya Lito Ritualo, and then ako. So ako nag-present sa Parish Pastoral Council, sabi ko na i-ano natin ang prex. Ipapasukin natin sa parokya natin. Kasi sabi ko ganito yung nangyari sa akin. Then until now, naging speaker nga ako ng evangelization, naging speaker ako ng Biblical Apostolate sa mga seminar. Then nakarating na rin kahit papaano sa ibang lugar, sa Pililya, sa Pililya Rizal. Then ngayon naging speaker ako ng Lay Ministry of the Word. Pero yung sa prex muna, na naging propagator ako ngayon sa prex. At alam nyo ba na marami na kaming na-reach out dahilan sa prex? Yung mga nasa born again na dati, napunta na sa ibang sekta, after they attended the prex, ay hindi na siya bumalik doon sa kanilang mga sekta. So anong ibig sabihin? Ako, ang maiko-connect natin sa Ebanghelyo, na yung binhi ng mostasa na maliit, lumaki at naging punong kahoy. That is how the church grow, mga kapatid. Kaya nga, sinabi natin kanina na from Christian, the believers were called Christians, but the church as a whole was called Catholic around pa lang ng 107 to 110 AD. Hindi pa na-compile ng buo ang Biblia, wala pa ang Biblia, naroon na ang simbahan, mga kapatid. The church gave us the Bible, not the Bible gave us the church. Unlike yung mga separated brethren natin, nagkaroon sila ng simbahan because of the Bible. Bakit? Naghanap sila ng mga magagandang title doon sa Bible, then pinaregistered nila sa Securities and Exchange Commission. Tayo, not because of the Bible, kaya nagkaroon ng simbahang Katoliko. No. The church first, before the Bible came, nagkaroon ng Bible ng kabuuan na compile noong 4th century. And it was the church who gave us the Bible. Ang Biblia ay hindi nahulog galing sa langit, mga kapatid. Ang Catholic Church ang nag-determine kung ano ang dapat isali sa canon ng Scripture. Because the church has the authority given by the Lord Himself. Di ba? Sa Matthew 16, 18 to 19, verse 19. I will give you the keys of the kingdom, and whatever you will bind here on earth shall be bound in heaven.
And whatever you will loose here on earth shall be loosed in heaven. Yan yun. Kaya nakakatawa na sasabihin ninyo na, ay, ang Catholic Church, wala sa Biblia. Pero hindi nyo ba naisip na ang Catholic Church, because of the Catholic Church, you have the Bible. And you have the verse na kiniklaim sa Biblia na alam nyo ba napakati ang mga chapter at ang mga verses sa Bible? It was the Catholic Church who put it in our Bible. Now, it was the Catholic Church. That is why, kaya tingnan nyo, yung mga pare natin, mahilig ba sila mag-quote ng katulad ng ginagawa natin? Mahilig ba sila mag-quote ng verse? Hindi, sasabihin lang ng Panginoon, sinabi ng Panginoon, sinabi sa banal na kasulatan, ganun lang. Kasi originally, the Bible has no chapter, has no verses. And it was the Catholic Church who gave us that. I-search nyo mga kapatid. And they're all Catholic. Kaya nakakatawa, di ba? Hindi nyo ba naisip or hindi nyo ba ginagamitan ng logic? Lagi nating tinatanong na sinasabi, wala sa Bible ang Catholic Church. Kung ang Catholic Church selfish or mahilig gawa ng kwento, nung pag-compile pa lang, ng Bible, ikaw siningit ng Catholic Church yun. Catholic Church, di ba? Although meron naman, di ba, si Brother Kuya Romy, si Brother Wendell Talibong, napatunayan niya naman na merong Catholic Church sa Bible talaga, na verbatim. Ang translation ay hindi pa Catholic translation. Ito as a Protestant translation. Pero hindi natin pinanghawakan yun. Isipin nyo lang mga kapatid, without the Catholic Church, you have no Bible, you have no verse or chapter to claim. Wala kayong 1 Timothy 3:15. Wala kayong Roma 16:16. Wala kayong Philippians chapter 2 verse 11. Kung wala ang Catholic Church. Ang Catholic Church ang naglagay ng chapter at saka mga verses. And even gave us the whole, yung kabuuan ng Biblia. Ganon ang naging sistema na katulad ng binhi ng mustasa, napakaliit pero lumago ng lumago. That is the same. Yung reality niyan, yung truth niyan sa mustasa ay nangyari sa simbahang Katoliko. Nangyari sa simbahan ng Panginoong Kristo. Ang binhi na yun, lumago ng lumago hanggang sa lumaganap ng lumaganap. Hindi namatay. Hindi namatay at may muli-uling tumubo. No. Lumago siya ng lumago at lumaganap ng lumaganap. Katulad nung vision ni Haring Nabucodonosor doon sa Daniel chapter 2. Nanaginip siya na ang kanyang panaginip, may bato na gumulong galing sa bundok, doon sa Daniel chapter 2. Then, napanaginipan niya na yung estatwa na binubuo ng iba't ibang component from head to body, then sa paa, na naglalarawan ng mga imperyo ay ginulungan ng bato na galing sa bundok at nadurog yung imahe na yun. And then yung bato na yun, mga kapatid, ay lumaki ng lumaki at pumuno sa buong daigdig. Hindi rin na fragment ang bato. Okay? Ay, Fernando, hindi pa ko pare. Like ko lang po ako, Fernando. Di ba kanta yun? Fernando. Like ko lang ba ako, brother? So, ganun. Lumaki ng lumaki yung bato. Pumuno sa buong daigdig. So, do you see? A Catholic, that is why in 107 to 110 AD, yun yung CA approximate na year na isinulat ni Saint Ignatius of Antioch sa Smyrnians, yung kanyang sulat na kung saan daw ang Panginoong Kristo, andun din ang mga obispo.
At kung saan ang obispo, naroon din ang Catholic Church. So you see, bago pa man dumating yung Biblia sa atin, bago pa man kinumpile ng simbahang Katoliko ang Biblia ng kabuuan, kaya tayo may Biblia at tinawag na Biblia ng Catholic Church, nilagyan ng chapter ng Catholic Church, nilagyan ng verses ng Catholic Church. That is why yung mga sect at denomination, nakapag-quote sila ng mga verses, it is because of the Catholic Church. You should be grateful to us, the Catholic Church. Huwag dapat kayo makapalamukha na atakihin niyo pa yung Catholic Church because without the Catholic Church, you have no verses to claim, you have no chapter to quote. Ayun, and you have no Bible. Di ba? Ang ginawa pa nga, pinakialaman. Ang Biblia, binubuo ay 73 books. Mga kapatid. 73. Not 66. Oh. Sinong tapos akusahan pa ang Catholic Church daw ang nagdagdag. It was not the Catholic Church who add, but the Catholic Church gave us the Bible. 73 yan. I-search nyo. Pero kailan ang panahon? After the Reformation, binawasan ng mga protestante ng 7. Tinanggal nila yung Deuterocanon na tinatawag. Yung Deuterocanon or the second list of the canon of the scripture, hindi nila isinama kasi nakasulat sa Greek. Hindi nasabi nila ng Council of Jamnia. Pero sa amin nagsabi din naman, nabasa ko, na hindi totoo daw yung Council of Jamnia. Ngayon, napakinggan ko yung paliwanag ni Attorney Marvel Yasos. Bakit natin pakikinggan ang mga iskriba, mga rabay? Bakit susundin natin ang mga rabay? Whereas the authority were given already to the church, to the apostles, to the church. Anong sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 28, di ba? All authority in heaven and earth is given to me. Then, go ye therefore. Oh. Di ba? Kinumission niya ang mga lagad. And then, sinabi niya sa Matthew 18:18 at saka Matthew 16:19, I will give you the keys of the kingdom, whatever. Ipahintulot mo dito sa lupa, ipapahintulot sa langit. Ano man ipagbabawal mo dito sa lupa, ipagbabawal sa langit. Then inulit sa Matthew 18:18 yan. So you see? So the church has the authority kung ano yung ilalagay na aklat sa Biblia. Because the Holy Spirit were given also to the church. From John chapter 14 hanggang chapter 16. Makikita nyo dyan. Buksan nyo sa Bible nyo. The Holy Spirit, when He comes, He will guide you in all truth. So therefore, ang Espiritu Santo ay noon pa nung unang siglo pa lang. Pinadala na. Hindi siya dumating, ang Espiritu Santo, hindi dumating nung lumitaw ni mga protestante. No. Ang protestante ang nagbawas ng 7 aklat. Yung Deuterocanon na tinatawag, nakasulat sa Greek. Kasi sabi daw ng mga rabay ay nireject nila yun kasi actually Greek eh. Natural, Hebrew ang mga salita ng mga Hudyo, Aramaic. Tapos Greek, natural. Hindi nila tinanggap yung Deuterocanon, yung second list of canon. Ni-reject nila. Sa atin tinanggap natin. Sino pakikinggan natin? Ang simbahan o ang mga rabay na nag-reject sa Panginoong Jesucristo? Ni-reject na nila yung Panginoong Jesucristo. Ibinigay na ang authority sa simbahan. Then why you're listening to them? Di ba? Ang pakikinggan natin, ang simbahan. They are our shepherd. Ang Panginoong Jesucristo ang pastol. John chapter 10, di ba? At nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Pero sa kanyang pag-alis, ang kanyang mga alagad, ang mga apostol, siya yung mga pastol na pinagkatiwalaan niya. Di ba?
Meron yata yun dito, Kuya Romy, sa Hebrew 13 ba yun? Ano sabi dito sa Hebrew chapter 13? Okay, puntaan natin, hanapin natin mga kapatid. Meron sinasabi dito. Kaya nga, mga kapatid, ang pakikinig ay hindi sinabi na pakinggan ninyo mga rabay ha. Ang sinabi ng Panginoon sa Luke chapter 10 verse 16 especially, ang nakikinig sa inyo, ang kausap ng alagad, ay nakikinig sa akin. Ang hindi nakikinig sa inyo ay hindi nakikinig sa akin. So you see, mga kapatid. So ang pakikinggan natin yung mga alagad na, mga apostol. At yung kanilang mga successor. Okay. Hebrew 13. Yun sa Luke chapter 10 verse 16, napakalinaw nun. So bakit ka makikinig ba sa mga rabay? Ni-reject nila yung Deuterocanon? Bakit susundan mo sila? Ang simbahan, fin-reserve ng simbahan yung 73 books. Binawasan ng mga protestante ng 7. Ay yung aklat ng mga protestante, 66. Nakakatakot na number yun. Ang 73, very meaningful. 7, completeness, perfect number. And then 3, we can ma-attribute natin sa Holy Trinity. The perfectness of the Holy Trinity. Father, Son, and Holy Spirit. Matthew 28:19. May kahulugan. Kung 66, anong kahulugan nun? Anong relevance nun spiritually? Revelation 13. Mark of the Beast. And then John chapter 6 verse 66. Nung hindi nila tinanggap ang aral ng Panginoon, nagsitalikod sila. See? So ano ngayon i-adhere mo? Ano ngayon iyayakapin mo na Biblia? Yung kulang or yung kumpleto? Na may kahulugan pa, 73. Perfection, completeness, and then yung 3, Father, Son, the Holy Spirit. May kahulugan. Yung 66 nga, ibigyan niyo ko ng kahulugan. Revelation 13, lagi naalala ko. Yung Mark of the Beast. And then yung John chapter 6, verse 66. Ang pagtalikod. Di ba nakita mo Kuya Romy? Parang may coincidence ba yan? No. Ang protestante, pagtalikod din ng protestante sa Catholic Church. Yan yung lagi ko naalala Kuya Romy, 666, tama. Kapag ang Bible mo, meron ako Bible dito, pero hindi yan, may Bible ako dito na 66, pero reference lang yan. Hindi ko yan, ginagamit natin sa kanila, yung mga protestante. So yun, tandaan nyo mga kapatid, kapag Katoliko ka, bumili ka sa St. Paul Bookstore, kung saan yung Catholic edition na Bible. Huwag ka basta-basta bumili ng Bible na kulang. Yan, 73, tama yun. 73 is perfect number. 7 is perfect number. 3, we can attribute that or we can maiangkop natin yan. Ma-appropriate natin yung 3 na yan sa Holy Trinity. Okay? May kahulugan. Yung 66. Anong kahulugan? Sige nga. Bagsak na kaagad. Okay. Papunta natin Hebrew 13 ba yun? Pero may nahanap ko Maliban no sa Luke chapter 10 verse 16. Na ang pakikinggan natin ang ating mga leader sa simbahan. The church. Okay. Hebrew chapter 13 verse 7. Okay, sabi dito Remember your leaders who spoke the word of God to you. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. You see? I-consider natin yung mga leader natin. So bakit ka makikinig sa mga rabay? Bakit tayo makikinig sa mga protestante? Di ba? Kung sa ating panahon ngayon, kung ang simbahan ay maano lang, pwede ikaso. Di ba? Ang author ng Bible is the Catholic Church. God, the pinaka-author of course. Pero kung sa secular na pananaw,
ang simbahan na nag-compile, binawasan mo, pwede ka makasuhan. Diba? Pero hindi lang ginawa ng simbahan. Hindi lang ginawa ng simbahan, pinabayaan na lang. So, dapat yun yung mga kapatid, yun dapat malaman natin. The Catholic Church gave us the Bible. Tapos sasabihin nyo, wala ang Catholic Church sa Bible. Ang hina naman ng logic mo. Wala ang Catholic Church sa Bible. Ang Catholic Church naman nag-compile ang Bible. Sa inyo, andyan yung pangalan nyo sa Bible. Katulad ng pinipilit ni Mabuting Gawa na member ni Eliseo Soriano. Wala daw ang Catholic Church sa Bible. Pero hindi ba kayo nahiya? Without the Catholic Church, you have no Bible. Ang Catholic Church, nagpangalan na Biblia. Ang Catholic Church, naglagay ng chapter. Ang Catholic Church, naglagay ng mga verses. And even yung mga kudlit, mga kama na yun, mga Catholic Church ang naglagay, ang nag-imbento. Tapos sasabihin nyo, ang Catholic Church, demonyo, sa demonyo. Hindi ba kayo na, tapos ang Catholic Church sa demonyo, tapos nagbigay sa inyo ng Biblia, tapos ginagamit nyo yung Biblia. Hindi huwag kayo gumamit ng Biblia. Purify yourselves. Break your attachment sa devil. Ganon dapat. Or else, meron kang tinatawag kung demonyo kami, ang Catholic Church, gumagamit ka ng Biblia, meron kang tinatawag na unholy ties. Ang attachment ng Catholic Church sa iyo, the Bible. So kung ang Catholic Church sa demonyo, ang pinroduce nyo na Bible is sa demonyo din. And then kapag gumagamit ka ng Bible, you have the unholy ties. Kapag may unholy ties ka sa spiritual warfare, sa mga exorcist, you need to break that unholy ties. Or else, hindi mapalayas yung demonyo. May link, kasi may link ka between the devil. Kaya nga, sa bahay natin, kapag meron kang mga unholy ties dyan, may mga connection kasi mga bagay na hindi patungkol sa Panginoon. Alam mo, may mga gamit ka dyan na patungkol sa espiritista, sa mga pingsoy. Meron kang mga gamit dyan ng mga Buddhism or Hinduism. Meron kang unholy ties. And you need to break that para maka-breakthrough ka sa pananampalataya mo sa Panginoong Jesucristo. So kung sinasabi mo na ang Catholic Church is of the devil, and then you are using the Bible produced by the Catholic Church, so therefore, kung ang Catholic Church ay tutuunan sa demonyo at ginagamit mo yung Biblia na produce ng Catholic Church, you have the unholy ties and you have the devil also. And to break that unholy ties, of course, dapat i-dispose mo ang Biblia na pinroduce ng Catholic Church. Ano mangyayari ngayon? Wala ka ngayon Biblia. At dapat hindi ka rin gumamit ng chapter at mga verses sapagkat ang Catholic Church naglagay ng chapter at verses. Kasi magkakaroon ka ng entanglement, unholy ties. Mai-entangle ka sa demonyo. Kasi kung ang Catholic Church, demonyo, di ba? Sa demonyo. Demonyo, then Catholic Church, then Bible. Kapag gagamitin mo yung Bible, na produce ng Catholic Church, you have the unholy ties. You are being entangled with the devil. So therefore, to break free from that bondage, to break free from that entanglement, to break free from that unholy ties, you need to renounce it. You will renounce the Bible, you will renounce the Catholic Church, you will renounce the unholy ties, and then consecrate yourselves to the Lord alone. Ganun ang mangyayari, kapatid. Kung ang Catholic Church ay sa demonyo. Kaya sa spiritual warfare, sa spiritual na aspeto, mga kapatid,
Hindi lamang halimbawa sa mga unholy ties, kapag may mga ninuno ka na nag-practice ng mga witchcraft, sorcery, black magic, kunwari apo ka, at meron kang angkan na gano'n nag-practice, you have the unholy ties. May connection ka with them. Nakipagsama ka dati sa mga drug addict, nakipagsama ka, may mga kaibigan kang mga magnanakaw or mga tulisan, mga kriminal. Kaibigan mo sila, you have to break that unholy ties. Pero of course, huwag mo silang iwaglit sa panalangin mo. I-break mo lang yung unholy ties, yung band-aids. Kasi contaminated ka eh. Lalo na kapag mga ninunong mo nagpa-practice ng gano'n. So you have to break free from it. Iputulin mo, i-break mo yung unholy ties. I renounce my every unholy ties and attachment and every entanglement from my ancestors who practice sorcery, black magic, witchcraft, voodoo, and whatever na mga yoga, syncretism. Dapat i-break mo yung unholy ties doon. Or else, contaminated ka mga kapatid. So, ganun. So, the same with, kapag hindi nyo tigilan na sasabihin ang Catholic Church is of the devil, and the Catholic Church produced the Bible, gave you the chapter and the verses that you are continuously proclaiming to your members who are Catholic before, then, kung totoo na ang Catholic Church is of the devil, the Bible produced by the Catholic Church is of the devil also, and then if you are using the Bible of the Catholic Church, produced by the Catholic Church, compiled by the Catholic Church, you have the unholy ties with the Catholic Church. You have entangled with the devil also. So for you to break free from that, you need to break the unholy ties. Stop using the Bible, stop using the chapter, stop using the verses. Ganyan na mangyari sa iyo. Wala kang Biblia, wala kang chapter, wala kang verses. So yan yung paraan para ka makalaya. Kung patuloy mong i-insist na ang Catholic Church is of the devil, dapat mawala sa iyo lahat ng attachment sa Catholic Church. I-renounce mo kung dati ka Katoliko, i-renounce mo yung baptism mo. I-renounce mo yung the Catholic Church itself. At kapag ni-renounce, kaso lang, ang magiging problema mo kapag ni-renounce mo yung baptism mo, i-renounce mo yung Catholic Church, anong sinasabi? Ni-renounce mo rin ang Panginoon Kristo. Bakit? The Catholic Church is founded by the Lord Jesus Christ. Whether you like it or not. If you have to research it intellectually, you will find out that it was the Catholic Church that is being founded by the Lord Jesus Christ. Check your denomination. Check your denomination. Who founded your denomination? Who founded your church? And you will know. Even Siri, ChatGPT, and AI Meta will not tell you that your church is founded by the Lord Jesus Christ. Try it. I challenge you. So maybe that is by now, mga kapatid. So ang paghahari ng Diyos ay katulad ng isang binhi ng mustasa, itinanim, tumubo, lumago, lumaki, lumaganap sa buong daigdig. Ganyan ang ating pananampalataya. Ganyan ang Catholic Church. That is why it was being called by Saint Ignatius of Antioch that the church is Catholic.
in his letter to the Smyrnians. So maybe that is by now. Thank you, Kuya Rui. Thank you sa mga nag-like. 559 likes. Nag-tap ng screen. Yung mga dumaan din sa atin, mga dumaan na mga kapatid natin, at maging yung hindi man Katoliko na sumilip at dumaan. So maraming salamat. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa araw na ito. Gabayan niya tayo patnubayan. Iligtas tayo sa lahat ng kapamakan. Iligtas tayo sa mga mabibigat ng mga pagsubok, sa mga malulubang karamdaman. Magiging maayos yung ating pangatawan, yung ating mga blood sugar normal, magiging blood pressure normal, mga sugar level natin normal, ang cholesterol level natin normal, ang uric acid natin magiging normal. At iligtas nawa tayo ng Panginoon sa cancer, sa stroke, sa kidney failure, or sa anumang karamdaman na makapagpapasama sa ating mga katawan. At iligtas nawa tayo ng Panginoon sa disgrasya. Iligtas niya tayo sa road rage, mga kapatid. At iligtas din niya tayo sa lahat ng mga mabibigat ng mga pagsubok na dumarating sa ating mga buhay. So, shalom mga kapatid. That is by now. Signing off, my dear brothers and sisters.